Sa araw-araw na pakikibaka ng mga Pilipinong commuter, papasok at pauwi galing sa kanilang mga trabaho o eskwelahan, ano-ano kaya ang mga struggle na kinaharap ng mga ito? Araw-araw umaabot sa 2 hanggang 3 oras ang biyahe ng magkaklaseng Nicole mula Parañaque at Dane mula Antipolo. Sa layo ng biyahe, nahihirapan ang mga itong makasakay ng mabilis, lalo na kung rush hour, under construction ng mga kalsada o may baha. So medyo nagsistruggle po sa pagsakay since malayo nga po and may mga baha po na dadaan. Lalo pag rush hour po, may tendency po na nagdodoble yung time na inaalat namin para sa commute, para lang hindi malate. Ang kanilang baon na 200 pesos kada araw ay kadalasang sapat. Ngunit may mga pagkakataong kulang lalo na kung kailangan pa nila ng dagdag transportasyon para mapabilis ang kanilang pagpasok o pag-uwi. Si Cherlyn Melad naman, isang BPO employee mula sa Taguig, ay gumigising ng 5 a.m. upang makapaghanda para sa trabaho. Mula sa kanilang bahay, naglalakad siya papuntang Sukat, sumasakay ng jeep, bababa sa Magallanes at maghihintay pa ng MRT bago makarating sa Sentries. Nagigising ako is 5 a.m. kasi inaasikaso ko pa yung baon ko. So, kailangan ko siya pumasok sa work, umalis sa bahay ng around 6:30. Para kay Cherlyn, traffic at siksikan sa MRT ang araw-araw na hamon na kanyang kinahaharap. Kaya time management at pasensya na lamang ang kanyang nagiging sandigan sa pagpasok at pag-uwi sa kanyang trabaho. Ang senior citizen na kakanin vendor namang si Tatay Ruben Siat mula sa Caloocan ay aminadong nahihirapan din sa pag-akyat baba sa mataas na hagdan ng MRT Ortigas kung saan siya nagtitinda. Medyo may kahirapan konti dahil may dala akong paninda. Okay lang, medyo nakayanan pa naman sa katawan ko. Bilang isang vendor, si Tatay Ruben ay umaalis na ng alas 2 ng madaling araw para hindi maabutan ng rush hour. Noong September 17, inatasan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga opisyal ng Department of Transportation o DOTR na mag-commute papasok sa kanilang mga opisina nang hindi bababa sa 1 beses sa 1 linggo. Ngunit, ano kaya ang pananaw ng mga commuter ukol dito? For me, mas better na itry din nila para alam din nila yung magiging sitwasyon ng mga bawat Pilipino na mga nagko-commute. Kahit once a week or twice a week, pwede na. Magandang magandang idea. Para kung malaman nila na ganun pala traffic, gagawa sila na ngayon ng paraan para ang traffic na yan makontrol. Hindi dapat kalbaryo ang pagpasok at pag-uwi sa trabaho o paaralan. Tungkulin ng gobyernong gawing karapatan at hindi pribilehiyo ang maayos na transportasyon sa Pilipinas. Handa na kayang sumabay ang mga opisyal sa biyahe ng mamamayan? Pink Feliciano, News 5.